Isang komunidad na may halos 1,000 kabataan sa Socorro, Surigao del Norte ang nasa panganib. Ito'y dahil hawak ito ng isang mapanlinlang at mapang-abusong kulto. Ang munisipyo ng Socorro, Surigao del Norte ay isang magandang lugar na kilala sa Sohoton Caves at Lagoons. Katabi lang din nito ang sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may itinatago pala itong nakakahindik na sikreto. Ang lugar na ito ay may isang organisasyon na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito noon sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Pero nagbago ang organisasyong ito noong taong 2017. Ayon sa mga taga-Socorro, nagsimulang maging kulto ang organisasyong ito nang may i-appoint ang dating leader ng organisasyon na isang 17 na taong gulang na lalaki bilang siyang susunod na bagong leader at di umano'y tagapagligtas. Ang sinasabing tagapagligtas na kinumbinsi ng leader ng organisasyon ay si J. Renz Kilario. Si J. Renz ang ginawang bagong leader ng Socorro Bayanihan Services dahil siya raw ang di umano'y susunod na Mesaya o Mesyas. Siya raw ang bagong Jesus na magliligtas sa kanilang lahat. Hindi nagtagal, idineklara ni J. Renz ang kanyang sarili sa komunidad na siya raw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Kaya naman mula noon tinawag na siya bilang si Senyor Aguila. Ang organisasyong ito ay nagpapalawak ng impluensya sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Katunayan, ang binuo nitong performing group na Omega de Salonera ay nagwagi pa sa isang international festival sa Korea. So paano nga ba nakahikayat ng maraming membro itong kulto na ito? Well, nag-umpisa ito noong February 2019 nung niyanig ang Surigao del Norte ng isang malakas na lindol. Dito nakakita ng oportunidad si Senyor Aguila at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na kung saan ang lugar na ito ay tinawag na Kapihan. Dahil yun daw ang langit at ang sino man ang hindi sasama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Dahil dito, libo-libo ang napasunod ng leader na to patungo sa taas ng bundok. Katunayan, ayon sa datos ng LGU, maraming mga DepEd teachers at government employees ang nagsipag-resign nung panahong yun. Mahigit 100 teachers mula sa elementarya at sekundarya sa Socorro East at West Districts ang nag-awol sa kanilang mga trabaho. Bukod doon, nasa halos 13 regular employees at 41 job order workers mula sa municipal LGU ng Socorro ang nagsipag-resign. Ang enrollments naman ng mga kabataan sa mga eskwela ng Socorro East at West Districts ay bumaba ng 847 na bilang ng mga estudyante. Sabi ni Senyor Aguila sa kanyang mga miyembro, wala raw government employees ang mapupunta sa langit. Bukod doon, kapag may mga utang daw sila, huwag daw silang mabahala dahil buburahin daw ito ni Senyor Aguila ang kanilang mga utang. Ang tanong, papaano nagkakapera ang organisasyong ito? Well, kinokolekta ng organisasyon ang halos mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng kanyang mga miyembro. Katunayan, nung panahon ng pandemya at nung hinampas ang bagyong Odette ang Surigao, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Pero kinolekta lang ng organisasyon ang 40 to 60% na natatanggap ng bawat miyembro. Hindi lang yun, dahil isa sa malaking source of income ng kultong ito ay ang droga. Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico
at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger, and time is of the essence. We must not look away.